Sa kabila ng sigalot sa laot, maaari pa rin naman daw magkasundo ang Pilipinas at China sa ibang mga bagay at diplomasya pa rin ang dapat mangibabaw. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Hindi dapat sa sigalot sa West Philippine Sea lang umiikot ang relasyon ng China at Pilipinas. Ayon yan kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babe Romualdez. Walang isusuko ang Pilipinas at hindi magbabago ang tindig, tono at paninindigan ng bansa sa pag-assert ng ating karapatan pero mas matimbang anya ang diplomasya. Kaya sa darating ni ASEAN hosting ng Pilipinas at ang muling pagsubok ng rehiyon na bumuo ng isang binding code of conduct for the West Philippine Sea, nakikitang point of contention ni Romualdez kung magkakasundo ba ang mga bansa na international waters ang West Philippine Sea kaya walang iisang bansa ang dapat nagmamay-ari nito. It's simple that the international waters, no one is in control. And then that's where the competition is. I mean, economic competition, but the conflict, potential conflict, is that China claims it's theirs. The United States says, no, it's not all yours. Sa kabila ng tensyon na ito, nagpaalala si Romualdez na hindi either-or situation ang diplomasya kung saan kailangan mamili ng iisang kakampihan ang Pilipinas dahil at the end of the day, ang kapakanan ng bansa ang nakasalalay. It's not a question of whether we have a choice between having to go with China or with the United States. It's a question of what we want for ourselves. Bagaman mainit ang palitan ng salita ng ilang opisyal ng bansa at ng Chinese Embassy na umabot pa sa paghahain ng resolusyong ideklarang persona non grata ang ilan sa kanilang officials, dapat manatiling bukas daw ang Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa China sa ibang bagay gaya ng climate change. Umatras na raw kasi ang Amerika sa Paris Accord maliban sa pag-alis nito sa United Nations Framework Convention on Climate Change at Green Climate Fund. Iisa naman ang pagtingin ni Romualdez at ng Malacanang sa pagtatalaga ng bagong Maritime Affairs spokesperson ng Department of Foreign Affairs. Iba-iba po kasi ang kanilang goal. Iba-iba po ang kanilang pagiging spokesperson. Iba-iba yung kanilang topic. Pagdating po sa DFA, it's more on the policy. Pagdating po, let's say, sa Philippine Coast Guard, sa operation sila. So magkaiba po kasi ang magiging mensahe ng Philippine Coast Guard as compared sa DFA. Tila magkaiba man ang tono ng DFA at ng Philippine Coast Guard sa ngalan ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, firm pero diplomatic na usapan daw ang gusto ni PBBM. Unang naging ambassador si Romualdez sa ilalim ng Duterte administration kung pag-uusapan daw ang relasyon ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Administrasyong Marcos, the Philippines has returned back to the fold. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.